Okay guys, good evening. So magandang gabi ulit sa inyong lahat dyan, no? So, dito tayo sa part 2 ng ating ECDIS familiarization, no? So Furono type ECDIS, nakagawa na tayo ng part 1 actually. So nagdi-discuss tayo dito about sa function, basic functions ng Furono ECDIS. No? So na-discuss na natin nung unang video natin about dito sa taas, yung Navi mode, yung plan mode, no? So paki-check nyo na lang yung video na yon kung hindi pa kayo nakanood nun. Then itong voyage, manual update na discuss na natin yan. So maiba lang ako dyang medyo nilagpasan kasi sa trabaho naman na ni second mate yun, no, about dito. Tulad niyan sa charts. So diyan na kasi nagano si second mate nag-o-order ng kanyang mga ANC charts, no, yung mga permits. So diyan na siya nag-install din. Pag komplikado na yan, matagal na discussion yan. So dito lang tayo sa basic functions ng ECDIS, no. Ngayon, dito na tayo sa log. Yung display na to, na-discuss na natin yan. So chart display, no, basics, yung tatlong chart display, symbol display, at saka basic setting, no. So dito na tayo sa log, no. Itong log actually parang umbaga in short, parang parang logbook ni ECDIS, no. So parang may electronic logbook siya sa loob. So kung may i-check ka na mga previous na information, so diyan mo siya titingnan, no. For example, pag pinindot mo tong log, lalabas itong yan, update log, event log, no, mga ganyan. So itong update log, kung may mga updates na ginawa si Segundo, no, like ENC updates, yan. So diyan mo makikita yan kung anong araw, anong oras siya nag-update ng ENC, ganon. So for example, pag pinindot natin yung ENC yan, so nandyan yung mga in-update niya kung nag-update siya ng EIO, mga ganon, no. So titingnan lang naman ng mga authority kadalasan dyan yung pinaka-last lang na installed ni second mate, kung anong week na siya. Ayan, kung anong week na yung pinaka-latest niyang update, no. So yun lang yun sa ANC update log, no. Yan. Then dito sa event log, dito rin kami nagpa-plot ng position. So yan, pag magpa-plot ka ng position, pwede kang mag-plot ng LOP, yan, position by GPS at saka manual, no. So anong pinagkaiba nito? Yung position kasi pag pinindot mo yan, magpa-plot ka ng position mo, pag pinindot mo yan, automatic kung ano yung nilabas ng GPS position dito, siya rin yung lalabas dito, no. Ngayon, kung pinindot mo yan at iba yung lumalabas doon sa GPS at magre-rely ka pa rin sa GPS, so pindutin mo yung manual, then ilagay mo dyan yung position na nakuha mo sa GPS, no. Then saka mo siya i-record. Sa LOP naman, alam niyo naman yan, yung line of position, no. So magko-cross bearing ka, pipili ka lang kung through bearing plus distance o kaya dalawang bearing, no, o dalawang distance, pwede rin. So na-discuss ko na ata rin yan dati, no, paano mag-plot ng position. Tapos dito ka rin, pwede ka rin mag-BR dito, no. Yan lang yon yung event log, no. Yung event log more on position event, no. Tapos yung mga nangyari. Then sa na-vlog naman, ito yung mga sa biyahe nyo naman, yung mga details, no. Halimbawa, itong voyage. Yan. So nandyan lahat, yung oras, yung position, yan. So halimbawa, ginagamit ito, halimbawa may mga tanong yung taga-makina minsan, manghihingi sila ng position, no. Kung tulad pag may mga ginawa sila doon sa baba, no, hinihingi nila ng position yon sa bridge, kung ano yung latitude, longitude ng time na yon. So diyan ka lang titingin, no. Hindi ka rin mag-set ng period diyan, no, kung anong araw, minsan kasi yung mga naka-plot na position hindi nyo na makita, no. Kaya ang ginagawa natin, nagsiset tayo ng period kung anong araw, anong oras yon. Then pag nailagay mo na dito yung period at saka yung date at saka time, then pag pinindot mo to, lalabas yung mga position at that moment, no, at that certain date at saka time, no. So yun lang yun. Pag may gusto ka makita mga position, kung ano yung speed nyo, no, mga oras na yon, yung time na yon, basta dyan nyo lang makikita yan sa voyage, no, voyage log.
So ayun, so I think yan na yung mga basic information diyan sa log, no. Kumbaga in short ano lang to, logbook ng ECDIS to, no. So dito ito, so madali lang naman yan. Ito lang yung brilliance, baga yung day and night mode, yan, 'di ba? Yung night mode at saka pagka umaga gabi, pag iibahin mo yung kulay ng screen, yan. So let's try din ano, yung dusk. Tingnan natin itong dusk na gray. So ayun, so nag-iiba yung kulay ng screen. Pag gabi, ito yung gagamitin mo, night mode. Tapos pag sa umaga naman, para hindi masakit sa mata, no? So balik natin. And then, dito sa ito, adjust mo lang naman yung brilliance yan. Gusto mo maliwanag at saka hindi. Then dito, itong MOB, just in case merong man overboard, no? I-click nyo lang yan. Kasama naman yan sa procedure ng ating man overboard, no? So, kailangan i-plot mo yung position kung saan nahulog yung tao. Kasi para pag rescue kayo, 'di ba, pag gumawa kayo ng action nyo, maneuvering, so mahanap mo yung latest na position kung saan siya banda, no? Kasi may ano yan, lalabas yan dito. Yan, lalabas yan sa ECDIS yung position na yan pag prinis mo yan. Parang GPS lang din, no? And then ito screenshot lang yan. So dito sa ating ito yung isa sa pinaka-importanting tool dito sa ECDIS, no? Itong overlay at saka nav tool. So nandyan kasi yung pag halimbawa ito parallel index. Pag gagawa ka ng parallel index, dito ka rin maglalagay, no? So hindi lang sa radar pwede gumawa ng parallel index, no? Sa ECDIS na rin pwede na rin. Then look ahead function, no? Diyan ka rin mag-a-adjust ng iyong look ahead. So itong look ahead kasi ito yung mga alarm, no? Kung baga nag-set ka na ng alarm kung saan advance doon sa inyong barko. Kung baga nasa unahan mo may danger o kaya may underkill clearance na problema, so mag-aalarma na siya, no? Okay, say for example, ito yung barko nyo. Ito yung barko nyo, no? Then, pag nag-set kayo ng look ahead dyan, distance, tsaka, ayan, meron naman siyang ano, sa port or starboard, ayan, sa bow kung ilang. So, maglalagay yan ng parang ganito rin, no? Yung parang square na to. So, whenever there is an alarm, no, or kaya danger ahead of you, maglalagay ka na dito ng distansya niya, o kaya yung oras, kung anong oras ka darating dyan, no, ilang minuto. So, once na merong matamaan na mga alarma dyan o kaya danger, so magbibigay na siya ng alarm sa'yo, no? So, yun yung look ahead function, no? Kumbaga, parang safety margin na rin ng barko, no? Para meron kang early detection ng danger. Then, ang sunod na ano dito, yung sunod na function dito is yung yan, anchor watch, no? So dito ka rin maglalagay ng inyong anchor watch. So whenever you are going outside of your swinging circle, no, na sinet mo, actually gawa na rin ako ng video niyan kung ilan yung about sa calculation ng ating swinging circle, no, kung paano i-calculate ng ating swinging circle. Then yun yung ilalagay mo rito sa drag circle to. Yan. Then i-start mo yung anchor watch, then magiging ganito na siya, no? Magko-color black na siya. Then whenever your vessel is going out of this circle, there is an alarm, no? So there will be an alarm, no? Mag-aalarma siya sa'yo, magbibigay siya sa'yo ng indication. So in that case, dapat i-monitor mo na yung barko mo kasi baka mamaya nagda-dragging ka na, no? So yun lang yon. So isa pa rito yung function dito sa nav tool is yung UKC, of course. So pag nag-set ka dito ng kung ilang underkill clearance ang gusto mo para mag-alarma siya, pag kung anong sinet mo dito, so yun din ang lalabas dito sa alarm, no? Yan. Then EIS, CPA, no? Pag mag-set ka rin ng CPA na target mo, kung gusto mo, pag less than 1 cable o 2 cable na CPA, maglalagay ka ng alarm.
for 6 minutes, no? So, mag-aalarma lang din siya pag tatama yung target, pag tumama sa ganyang CPA na sinettings mo, so mag-aalarma din siya sa iyo, no? So, mga safety functions ito ng ating ECDIS. So, yun lang naman sa ibang functions ng ECDIS, no? I hope may nakuha kayong mga counting information about Furuno ECDIS, no? So, para pag nag-take na kayo ng inyong specific course, nag-training na kayo nun, yun, mas madali na sa inyo kasi medyo na nagkaroon na kayo ng overview, no? Paano yung mga functions niya dito. So, thank you very much ulit sa laging nanonood sa atin, no? Mag-subscribe lang kayo, follow nyo lang ako guys for more videos and updates. Thank you very much at mag-ingat kayo lagi.